din tayo sa youth fellowship. Amen? Amen! Ngayon, let's define first what is stronghold. Amen! Stronghold is a spiritual barrier such as negative mindset, ayan, behavior, bad behavior, deceptive idea, and etc. So, yun ang ibig sabihin pala ng stronghold ay spiritual barrier. Ibig sabihin, kaya pala hindi tayo nakakatanggap ng katagumpayan kasi meron tayong spiritual barrier. Ibig sabihin, merong nakaharang sa pagpapala ng Panginoon. Ngayon, malalaman natin ano yung mga bagay na yun. Maiintindihan natin sa sarili natin ano yung mga bagay na nakakahadlang. Bakit hindi ako nagtatagumpay? Amen? Amen? Meron naman ditong mga types, some of types ng stronghold. First is mental or thought. Sabi dito, deeply ways of thinking. Ibig sabihin yung sa mental naman natin, yung pag-overthinking mo. Amen, yung pag-iisip mo sa isang bagay. Amen, sino dito yung madalas mag-overthink? May mga nagtataas, mga umaaway na, amen. Ngayon, kasama pala yun sa spiritual barrier. Kasama pala yun sa stronghold. O, alamin nyo na yung mga bagay ng mga stronghold, ha? Kasi later, may ibibigay sa Ate Shine na paper. Ayan. Hahawakan nyo lang po yung paper na ibibigay sa inyo. Huwag nyo pong itatapon, itabi nyo lang. And mag-ready kayo ng bundle for later. And second natin is yung emotional. Feeling of shame, torment, heaviness that result from ungodly thoughts and beliefs. Ibig sabihin ng emotional, yung palagi kang magagalitin. Yung parang konting ano lang sa'yo, emotional ka na agad. Nagagalit ka na agad. Diba? Meron pa po ba dito nun? Amen. Pero mamaya, ipapanalangin natin na tatanggalin na yan ni Lord. Susunugin na yan ni Lord. Amen? Pangatlo natin is behavioral. Habits and life cycle that's stem from lies and deception. Ibig sabihin ng behavior. Sino dito? Kanina may narinig ako dito. Yung mga tinatamad. Ayan, isa yan sa mga behavior. Habit kasi natin yan. Naging habit na natin na, sige, okay lang kahit tinatamad ako Sunday. Okay lang, magpapahinga ako. Amen? Okay lang na hindi mag-devotion. Hindi naman nakikita ni Pastor. Sabihin ko lang sa kanya, nagpe-pray ako. Nagde-devotion ako. Diba? Amen? Isa pala yun sa stronghold. Type of stronghold. And last natin is yung pinakakilala sa lahat, sabay-sabay. Sin. Ito yung mga bagay na unconfessed sin. Ibig sabihin yung hindi mo pa inaamin sa Panginoon. Hindi ka pa nagre-repent sa Panginoon. Yung matagal mo nang tinatago sa sarili mo. Kasi nahihiya ka. Isa pala to sa stronghold natin. Isa pala to sa nagiging barrier kung bakit hindi natin natatanggap yung katagumpayan. Amen? Amen. So, ito yung 4 na bagay. Sample lang to, Some lang to. So, may iba pang bagay. Pwede siyang maging tao. Pwedeng specific na tao yung nagiging barrier sa'yo. Yan. Yun yung mga bagay. Pwedeng character. Character mo na always kang sagot na sagot sa magulang. Diba? Amen. Yan yung mga spiritual barrier kung bakit nga ba nagkakaroon ng hindrance. Yes. Kung bakit natin mararanasan yung katagumpayan. Amen. Ngayon malalaman natin paano nga ba tayo magtatagumpay. Amen. Gusto niyo po ba malaman? Amen. Amen. Gusto niyo po malaman? Amen. Mukhang tulog ng bawat isa. Gusto po natin malaman? Amen. Kaya ngayon, dapat tayo sa word ni Lord. Ang word ni Lord sa umagang ito ay matatagpuan sa Joshua 7, verse 1 to 26. Amen. Amen. Sabay-sabay po natin basahin. Ngunit pinalaran ng Israel ang utos ni Yahweh na huwag kukuha sa Jericho ng mga bagay na ipinawawasak ni Yahweh
si Yahweh. Samantala, nagsugo si Joshua ng ilang tao buhat sa Jericho upang piliin na magbanman sa lungsod ng Ai, na nasa silangan ng Bel at malapit sa Merabel. Pagbabalik nila, sinabi nila kay Joshua, hindi na po kailangang pumaroon ng lahat. Magpadala lamang kayo ng mga 2,000 hanggang 3,000 mandirigma upang sumalakay sa lungsod ng Ai. Huwag na ninyo pagpatuloy ng lahat, sapagkat maliit lang ang lungsod na iyon. Kaya 3,000 Israelita lang ang sumakay sa Ai. Ngunit sila'y naitaboy ng mga taga roon. Nabang sila buhat sa pintuan ng lungsod hanggang sa tibagan ng bato. 36 ang nakitay sa kanila na sila'y atras pababa sa bundok. Kaya't natakot sila at nasiraan ng loob. Pinulit ni Josue at ng pinuno ng Israel ang kanilang kasuotan dahil sa matinding pag-iinagpis. Napatira sila sa harap ng kabanang tipan ni Yahweh. Naglagay din sila ng abo sa ulo bilang tanda ng kalulukutan hanggang sa paglubog ng araw. At sinabi ni Josue, Panginoong Yahweh, bakit pa ninyo kami pinatawid ng iyong Jordan kung ipinalipon lamang sa mga Koreyo? Mabuti tayo na nagiging kami sa kabila ng Jordan. Ano sasabihin ko, Panginoon, ngayon umatras sa labanan ang bayang Israel. Babalitaan ito ng mga Kananeo at ng ibang naninirahan sa lupain ito. Pagtutulong-tulungan nila ang inipuni sa paglalang ng lupa. Wala po ba kayong gagawin upang ipagtanggol ang inyong dakilang pangalan? Sumagot si Yahweh, tumayo ka! Bakit ka nagpapatira pa ng ganyan? Nagkasala ang bayang Israel. Sumira sila sa kasunduang ibinigay ko sa kanila sapagkat kumuha sila ng mga bagay na nakakatang wasakin. Ninakaw nila ang mga iyon. Itinago at isinama sa kanilang mga ari-arian. Iyan ang dahilan kaya sila natalo ng kanilang kaaway. Natakot sila sapagkat sila rin ay dapat lipunin. Hindi ko na kayo tutulungan hanggang hindi ninyo sinusuko ang bagay na ipinagbabawal ko sa inyo. Tumayo ka at sabihin mo sa bayan na maganda sila bukas sa pagharap sa akin. Sapagkat akong si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ay ganito ang sasabihin. Ikaw rin, Israel, ay dapat wasakin sapagkat may nagtatago sa inyo ng mga bagay na ipinag-utos kong wasakin. Hindi kayo makakaharap sa inyong mga kaaway hanggang hindi naaalis sa inyo ang mga bagay na iyon. Kaya bukas na umaga, haharap kayo sa akin ay inyong libig. Ang ibig mapili ko ay hahanay ayon sa kanilang angkan. Ang angkan naman na mapili ko ay hahanay rin ayon sa kanilang sambayan. At ang sambayan na mapili ko ay hahanay na isa-isa. Ang kakitaan ng mga bagay na pinag-utos ko sa akin ay siyang nakaharap sa ako'y, kasama ang kanyang sambayan at mga ari-arian. Sapagkat hindi niya inalam ang kasunduang ibinigay ko sa kanila at nagdulot siya ng napakalaking kahihiyan sa buong Israel. Kinabukasan, maagang bumangon si Josue at pinahanay ang buong Israel ayon sa kanilang libig at napili ang libing Juda. Tinawag ang libing Juda at napili ang Kanizera. Tinawag ang Kanizera at napili ang sambayan ni Zabdi. Tinawag ang sambayan ni Zabdi at napili si Akal, na anak ni Carmi at ako ni Zabdi, na anak ni Zera. Kaya sinabi ni Josue kay Akal, Anak, nasa harapan ka ni Yahweh, ang Diyos ng Israel. Igalang mo ang kanyang pangalan, magsabi ka ng totoo, huwag kang magkakailangan anuman. Ano ang ginawa mo? Sumagot si Akal, totoo kong nagkasala ako kay Yahweh, ang Diyos ng Israel. Sa mga bagay na samsampo sa Jericho, may nakita kong isang mahaling balaban na yari sa Babylonia. Halos 2,000 pinak at isang bayan ng tungkol ng may 2,200 libra. Kinuha ko ang mga iyon at binaon sa lupa, sa loob
Nakabaon nga roon ang damit at nasa ilalim nito ang bilang. Inilap nila kay Josue at sa buong Israel ang lahat ng iyon at inilatag sa harapan ni Yahweh. Dinala ni Josue at ang buong bayan si Akan. Nilindi ng pilak ang damit at ang barang nito. Sa linis ng kaguluhan, isinama nila ang kanyang asawa, mga anak, mga baka, kabayo at tupa, toda at lahat niyang ari-arian. At sinabi ni Josue, bakit mo kami pinahamak? Ikaw naman ngayon ang ipapahamak ni Yahweh. At pinagbabato ng buong bayan si Akan at ang buo niyang sambahayan hanggang mamatay. Sinunod sila lahat kasama ng kanilang ari-arian. Pagkatapos, sinabunan nila ng mga bato, naroon pa ang kayo ng mga bato yun. Nawala ang galit ni Yahweh. Mula noon, ang buhok na iyo'y tinawag na lilis ng kaguluhan. Amen. Let's pray. Yes, Lord God. Hallelujah. Panginoon, we praise you and honor you sa umagang ito. Nagpapasalamat kami, Panginoon, sa iyong salita na nireveal mo sa amin, Lord. Lord, we are praying and declaring, Panginoon, na ma-receive namin, Panginoon, kung ano yung mga bagay na gusto mo marinig namin sa umagang ito. Lord, continue, Panginoon, na gumalaw ka sa sambahang ito. And Lord God, alam namin may gagawin ka sa oras nito. Lord, maraming salamat. We praise you and honor you. In Jesus' name we pray. Amen! Amen! Hallelujah! Naintindihan niyo po ba yung story natin? Tagalog naman po yung story natin eh. Amen! Sino po nakakakilala kay Akan? Amen! Sino po nakakilala kay Joshua? Joshua. Ayan. Amen! So yun, background story lang sa chapter 6 kasi. Kung nakita nyo, diretso kasi yung sa natin, sa verse 1 natin, diretso agad na sinabi dito na nilabag nila yung utos ng Panginoon eh. Pero hindi natin nalaman kung ano nga ba yung reason. Ano nga ba yung ginawa nila? Bakit sila lumabag sa utos ng Panginoon? Amen. Sa chapter 6 po kasi, sino po nakakaalam dito ng Jericho Wall? Amen. Sa chapter 6 po natin yung makikita sa Joshua chapter 6. And inutusan ng Panginoon yung mga Israelites, pati si Joshua, nawasakin yung Jericho Wall. Ilang days? Ilang days? Ilan? 7 days. Mukhang hindi ba sure yung iba? 7 days. Yung pang 7 days, doon sila sumigaw at nag-ano ng trumpet, diba? Amen. So yung ang utos sa kanila ng Panginoon doon, dapat wawasakin nila lahat ng bagay na matatagpuan nila sa loob ng Jericho. Pero ang hindi alam nung mga kasama nila, pati ni Joshua, akala nila sumunod lahat ng tao. Ang akala nila sumunod lahat sa utos ng Panginoon. Pero ang hindi nila alam, may isang tao na nag-disobey sa command ni Lord. At yun ay si Akan. Amen. 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 Kung sa mga points natin, makikita natin, mas maiintindihan natin yung mga bagay or yung pinaka-story kung tungkol nga ba saan yung story ng nabinasa natin ngayon. Ngayon, malalaman natin, ano nga ba yung keys o susi to become a victor? Sino dito yung gustong maging victor? Hindi pangalan na victorious. Victorious man of God. Amen. Sino dito yung gustong maging victor? Amen. Ilang araw na nababanggit yun ni Pastor, yung victor na yan. Sino ba yung victor na yan? Amen. Amen. Lahat tayo gusto natin maging victor. Maging victorious. Gusto natin maging mananagumpay. Sino ba dito ang gustong talunan siya? Wala, ayaw natin ng talunan tayo kasi gusto natin palagi tayong panalo. Amen. Ngayon, malalaman natin ano nga ba yung tatlong bagay, ano nga ba yung tatlong susi para maging victor tayo. First is, sabay-sabay, identify. Amen. Ano nga ba yung identify natin? Amen. Yung mga bagay na nakakapag-hold back sa atin.
Yung matagal mo nang dala. Yung matagal mo nang buhat-buhat. Amen. Yun yung mga bagay na nakapag-hold back sa atin. Yung stronghold natin, yung nabanggit natin kanina. Yung mental. Amen? Ano pa yon? Yung apat. Yung mental, emotional, behavioral, and sin. Yun yung mga bagay na nakakapag-hold back sa atin. Amen? Yun pala yung mga bagay na reason kung bakit hindi tayo manalo-nalo. Kung bakit stuck ka dyan, bakit naging stagnant ka dyan na, Lord, bakit naman ganito? Ito lang yung nararanasan ko. Bakit hindi ako masaya? Bakit hindi ako nananalo? Bakit lagi na lang akong talunan? Natanong nyo ba yun sa sarili nyo? Natanong nyo ba yun kay Lord minsan? Ang sakit, di ba? Na lagi kang talunan. Alam nyo yung reason kung bakit lagi tayong talunan? Kasi wala si Lord sa atin. Kasi yung stronghold laging nananatili sa atin. Kasi hindi mo ma-identify kung ano nga ba yung nag-hold back sa'yo. Amen. Ano nga ba yung reason bakit hindi ka makapag-move forward? Kasi may humihila sa'yo, hinihila ka eh. Hinihila ka ng mga kasalanan, ng katamaran mo, imbis magsisimba ka. Anong ginagawa? Hinihila ka ng kama mo. Amen. Amen! Hinihila ka ng kama mo. Ang lakas ng hila ng kama ko eh. Ang sarap pa matulog. Ang lamig kasi. Amen. Ang sarap magkasala. Ang sarap magkasala. Alam niyo kung bakit? Ba't nasasarapan yung mga taong gumawa ng kasalanan? Kasi nasasatisfy sila. Tama. Yung flesh nila yung nasasatisfy. Amen. Amen? Hindi kasi nila naiisip si Lord. Amen? Amen. Amen. Kaya ang first key natin is identify. Kailangan i-identify mo yung mga stronghold sa Buhay mo. buhay mo. Amen. Amen. Sabi sa verse 6 to 7, balik tayo dun sa story ni Joshua. Dahil sa lungkot, pinunit ni Joshua at ng mga tagapamahala ng Israel ang mga damit nila. At nilagyan ng alikabok ang mga ulo nila at nagpatira pa sila sa harapan ng kahon ng kasunduan ng Panginoon hanggang sa gumabi. Sinabi ni Joshua, O Panginoong Diyos, bakit niyo pa po kami pinatawid sa ilog ng Jordan kung ipapatalo niyo rin naman kami sa mga Amoreo? Mabuti pang nanatili na lang kami sa kabila ng Jordan. Amen. Kung nakita natin dito, clueless si Joshua. Ano nga ba yung ginawa namin, Lord? Ba't kami natalo? Amen. Minsan, pagka natalo tayo, ang una nating tinatanong, Lord, ano bang ginawa ko? Ang una mong gagawin, maghahanap ka ng masisisi. Kapag natalo ka. Nature yan ng tao eh. Yes. Maghahanap ka ng masisisi. Ay, siya yung reason kung bakit ganito ko. Siya yung reason kung bakit nananatili akong lugmok ngayon. Siya yung reason kung bakit talunan ako ngayon. Naghahanap tayo ng masisisi, di ba? Kung nakita natin, ganon din yung naging reaction ni Joshua dito eh. Di ba? Amen? Kasi natalo nga sila. And hindi niya alam kung ano nga ba yung reason. Ano nga ba yung reason kung bakit sila natalo? Amen? Pero may isang magandang ginawa si Joshua dito. Sabi sa verse 8 to 9, Panginoon, ano pong sasabihin ko ngayon? Ngayong umurong na ang mga Israelita sa mga kalaban nila. Mababalitaan ito ng mga Kananeo at ng iba pang mga taga rito. Paiikutan nila kami at papatayin. Ano po ang gagawin nyo alang-alang sa dakilang yung pangalan? Amen. Kung nakita natin dito, nung una parang sinisisi niya si Lord eh, na, ano ba yan Lord, pinatawid mo kami sa ilog ng Jordan, tapos ngayon papatalo mo kami. Diba? Pero yung pangalawang ginawa niya, nag-ask siya ng help kay Lord. Lord, ano bang gagawin mo alang-alang sa dakila mong pangalan? Ano bang gagawin mo? Anong gusto mong gawin ko para ma-glorify ka, para mapakilala ka sa mga tao? Amen. Amen? Hindi siya nag-stick doon sa sinisisi niya lang si Lord. Amen? Sabi dito, instead of
God, he asked for help. Amen. Hindi masama humingi ng tulong kay Lord. Amen. Kasi siya yung all-knowing God. Amen. All-knowing God siya. Ibig sabihin, lahat ng ginagawa mo, pataguman yan o nasa labas, alam yan ni Lord. Amen. Amen? And kung nakita natin dito, kung naintindihan natin yung pinaka-story, tinulungan ni Lord si Joshua. Sinabi niya, in-identify ni Lord na sige, lipunin mo lahat ng mga tao. Kasi meron sa kanila ang hindi sumusunod sa akin. In-identify specifically ni Lord. Ibig sabihin, kapag nag-ask ka kay Lord ng help, ibibigay niya rin sa iyo specific. Amen. Yes, amen. Kaya ngayon, habang tayo dito, nag-uusap-usap tayo dito, isipin niyo yung mga bagay na nakakapag-hold back sa inyo. Gusto ko kausapin niyo si Lord. Lord, help me, Lord. Amen. Identify mo yung mga tulungan mo ako, Lord. Amen. Tulungan mo ako alamin yung mga bagay na nakakapag-hold back sa akin. Amen. Bakit hindi ako nagtatagumpay? Bakit lagi na lang akong talunan? Praise God. Amen? Ask mo si Lord ngayon. Ito na yung time eh. Ito na yung time. Praise God. Pang 4th week na natin, kailangan mararanasan na natin yung victory. Amen. Amen? Kailangan iwan mo na yung mga bagay na hindi dapat, karapat-dapat sa harapan niya. Amen? Amen. 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 Sabi din sa verse 10 to 12. Sinabi ng Panginoon kay Josue, tumayo ka. Bakit nakadapa ka? Nagkasala ang Israel, nilabang nila ang kasunduan ko, kumuha sila ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Ninakaw nila ito. Nagsinungaling sila tungkol dito at sinama nila ito sa mga ari-arian nila. Verse 12, ito ang dahilan kung bakit hindi sila makalaban sa mga kaaway nila. Natakot sila at tumakas dahil sila mismo ay lilipulin din bilang handog sa akin. Ano sabi ng Panginoon dito? Sabay-sabay. Yung pinakadulo. Sasamahan. Hindi ko na kayo Sa sasamahan akin ang mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Sabay-sabay, yung mas malakas. Hindi ko na kayo sasamahan. Hindi ko mawasakin ang mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Ngayon, nakuha niyo na po ba yung sagot? Amen. Kaya pala hindi tayo nagtatagumpay kasi hindi sinasamahan ng Panginoon kung meron ka pa rin stronghold sa buhay mo. Amen. Amen. Ang kailangan mo dyan, alisin mo sa buhay mo. Amen. 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 Minsan kasi ang ginagawa natin, di ba kanina sabi ko, sisi ka lang ng sisi, pero hindi mo nakikita, ikaw pala yung reason kung bakit ka mismo natatalo. Tama. Ang gusto mo lang talaga, sisi lang ng sisi. Para hindi masakit. Di ba? Pride natin yun eh. Para makaiwas. Pero amen. Kung makikita natin dito sa story na to, hindi nakita ni Joshua na nasa Israelites mismo yung reason kung bakit nga ba natalo sila. Yes. Amen? Amen. Sabi sa Jeremiah 33:3, call to me and I will answer you and tell you great and unsearchable things you do not know. Amen. Amen. Kaya sabi ko sa inyo, tanungin niyo si Lord. Mag-ask kayo ng help kay Lord. Lord, tulungan mo naman akong i-identify yung mga kahinaan ko. Lord, tulungan mo naman akong i-identify yung mga bagay kung bakit nga ba nandito pa rin ako. Amen.
kung bakit nga ba hindi ako nag-move forward. Kasi si Lord nga is all-knowing God. Lahat alam niya. Ang kailangan niya lang, kausapin mo siya. Sabi doon, call to me. Ibig sabihin, kausapin mo siya na, Lord, I need your help. Amen? Katulad ng ginawa ni Joshua, di ba? Nanghingi siya ng tulong kay Lord. Hindi siya nahiya. Nalungkot siya nung una, pero hindi siya nahiya na lumapit muli kay Lord at mag-ask ng help na, ano bang gusto mong gawin, Lord? Amen? And kung makikita natin, anong ginawa ni Lord? Sinabi niya yung specific person at specific reason kung bakit nga ba natalo sila. Amen. Amen. Ngayon, ang tanong, gusto niyo po bang malaman yung mga bagay na nakapag-hold back sa inyo? Amen. Gusto niyo po bang iwan na to? Amen. 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 At kung nakita natin, ano nga ba yung ginawa dito ni, di ba, yung time na, kung nakita natin, nalaman na ni Joshua, kung sino nga ba yung person na nag-disobey. Si Akan, di ba? Nalaman niya, sa tingin niyo, ano kaya yung ginawa dito ni Akan kung nabasa niyo, kung naintindihan yung pinaka-story? Anong ginawa niya doon sa mga nakuha niya? Binaon sa lupa. Binaon niya sa lupa. At yun yung wag na wag nating gagawin. Yung mga stronghold natin, wag mo nang itago. Kasi yung ginawa ni Akan, binaon niya pa eh. Hindi niya na lang tinago sa likod niya. Ang ginawa niya, binaon niya. Kasi ayaw niyang makita ng iba. Amen. Kaya ngayon, pinapaalala sa atin ni Lord na okay lang sabihin mo yan sa akin, anak. Okay lang i-reveal mo yan sa akin, anak. Kasi tayong dalawa lang naman yung nag-uusap eh. Hayaan mo yung iba dyan na nasa paligid mo. Hayaan mo sila. Tayo lang yung mag-uusap, anak. Sa akin mo lang sabihin kung ano yung gusto mong mga bagay na, ano yung mga bagay na gusto mong isurrender sa akin. At tutulungan kitang i-identify ito. Amen? Amen. For us to become a victorious, we need to identify first the stronghold na matagal na natin hindi mabitaw-bitawan. Kaya ngayon, lahat po ba may papel na? Ayan, magbibigay po si Ate Shai ng paper. At wag po natin pupunitin yung papel ah. May gagawin po tayo sa papel. Ano ulit yung first point natin? First point. Identify. Ngayon, may mga papel na kayo. Ang gagawin nyo, kakausapin nyo si Lord. Lord, tulungan mo akong i-identify yung mga bagay na nakakapag-hold back sa akin para maging mananagumpay. Amen? Amen? Amen. And before po kayo magsulat, bibigyan ko kayo ng ilang minuto para manalangin kay Lord. Kausapin nyo personal si Lord. Mag-ask kayo ng help kay Lord. Amen? Lahat po ba may paper na? Amen? Amen. Sige po, pwede na po natin kausapin si Lord. Mag-pray kayo. Ano ba yung gusto nyong sabihin kay Lord? Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Lahat po ba nanalangin na? Baka ito na lang din yung time natin para kausapin si Lord eh. Ito na lang yung time natin eh. Amen.
Hallelujah. Amen. Lahat po may paper na. Lahat may paper na. Ngayon, lahat ng mga sinasabi sa iyo ni Lord na mga dapat mo nang tanggalin sa buhay mo, isusulat mo. Isulat mo ngayon. And, ano lang, huwag kayong mag-worry guys, kasi hindi nyo naman babanggitin dito yung mga bagay na iiwanan nyo na. Yung mga tatanggalin nyo sa buhay nyo, hindi nyo naman babanggitin dito. Kayo lang ni Lord ang nakakaalam yan. Kaya dapat maging totoo tayo sa mga isusulat natin. Amen? Amen. And itago niya lang po, huwag niyo pong lulukutin yung papel kasi may gagawin tayo mamaya dyan. Okay po? At dako na tayo sa second point natin. Amen. Ano nga ba yung pangalawang key para maging victorious tayo? Para maging victor tayo? Second is Amen. Amen. Ang pangalawang point natin is remove. Sabay-sabay po? Remove. Mahina. Parang ayaw tanggalin. Dapat yung may power. Ano yung second point? Remove. Remove. Ang ibig sabihin? Tanggalin. Alisin. I-separate. Amen? Ibig sabihin, ngayong nalaman na natin yung, or na-identify na natin yung mga stronghold natin, ang gagawin natin, kailangan tanggalin na natin. I-separate na natin sa buhay natin. Amen? Kasi hindi pwedeng magsama ang godly at ungodly na mga bagay. Amen? Kaya ngayon, kailangan yung mga sinulat nyo dyan, yung mga isusulat nyo dyan, tatanggalin nyo na sa buhay nyo. Kasi yan yung mga unnecessary. Hindi na mahalaga. Kasi sino lang ang mahalaga? Si Lord lang ang mahalaga. Lahat naman ipoprovide niya. Lahat kaya niyang gawin eh. Ang gagawin mo lang, mag-a-ask ka lang sa Kanya eh, diba? Amen? Amen. Balik tayo sa story. Dahil sa ginawa ni Akan, kung nakita nyo, kumuha siya ng mga bagay na nandoon sa loob ng Jericho. Eh yun yung isa sa command ni Lord na huwag kang kukuha ng kahit ano. Kasi para sa akin yan eh. Susunugin nyo lahat ng mga bagay na dapat sunugin doon. Pero wag na wag kayong mag-uuwi o kukuha ng mga bagay na nandoon sa Jericho. Amen? Anong sabi sa verse 13? Tumayo ka at sabihin mo sa mga tao na linisin nila ang kanilang sarili para bukas. Dahil ako ang Panginoon na Diyos ng Israel ay nagsasabi, O Israel, may tinatago kayong mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin. Hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo hanggat nasa inyo ang mga bagay na yan. Amen? Yung sinasabi dito na tinatago, ito yung mga stronghold sa buhay natin. Ito yung mga bagay na hindi natin maiwan-iwan. Yung pangongopya sa kaklase, yung pag-iinom, lahat ng mga bagay na hindi nakaka-glorify sa Panginoon, yun yung mga bagay na tinatago natin. Amen. Yun yung mga bagay na dapat ihandog natin sa Panginoon. I-surrender natin kay Lord. Kasi siya lang naman yung makakapagpabago sa atin eh. Diba? At sabi dito, hindi kayo makakalaban sa mga kaaway nyo hanggat nasa inyo ang mga bagay na yun. Kaya hanggat kinikip nyo yan, hanggat niyayakap nyo yan, hindi kayo mananalo. Amen. Amen? Kailangan makawala kayo dyan. Amen. Sino ditong gustong makawala na dyan sa stronghold na yun? Amen. Mukhang konti lang. Amen. Amen? Amen. Siyempre gusto natin makawala na kasi ang bigat-bigat ni. Amen. Amen? Ang gusto natin makalaya, gusto natin makalaban tayo at manalo. Amen. Kaya yung pangalawa natin is, anong point natin? Remove. Remove! Tanggalin mo na! Huwag mo nang isama yan sa mga
kalaban mo. Amen. Kasi hanggat dala-dala mo yan, ang bigat-bigat, matatalo ka. Imbis nakafocus ka sa paglaban mo sa mga kalaban mo, sa mga kaaway, hindi eh. Nakafocus ka sa dala-dala mo. Na ano ba yan? Dala-dala. Lahat dala-dala mo, lahat ihila-hila mo. Dapat kapag lumalaban tayo, kailangan malaya tayo. Kailangan wala kang dala-dala. Amen? Amen. Alam ni Lord kung ano yung mga bagay na matagal nyo nang dala-dala. Alam ni Lord yung mga bagay na hindi nyo kayang isurrender sa Kanya. Na matagal na. Ilang taon na. Mula pagkabata nyo, dala-dala nyo na. Yung mga unconfessed sin nyo, alam yan ni Lord. Pero ngayon, pinapaalalahanan tayo na dapat yung kasalanan na yan, nire-remove na. Para makalaya ka na. Amen? Sabihin mo sa katabi mo, malaya ka na. Malaya ka na, tanggalin mo na yan. Ano sabi? Ayaw? Tatanggalin na daw. Tatanggalin na daw. Ano sabi sa likod? Tatanggalin na daw, ayaw. Mukhang iba yung sagot sa likod. Tatanggalin, ayaw. Tatanggalin. Gusto natin tanggalin eh. Gusto natin lumaban ng mananalo tayo. Amen. Sino gusto manalo? Amen. Isang malakas na mananalo ako. Dahil sa Panginoon. Amen. At kung babalikan natin, ano ulit yung ginawa ni Achan dun sa mga kinuha niya? Binaon at tinago. Huwag tayo maging katulad ni Achan. Huwag mong itago, huwag mong ibaon. Kasi binibigyan ka na nga ng chance ni Lord para i-reveal mo sa Kanya. Para lumaya ka din sa bagay na yan eh. Amen. Amen. Ang gagawin mo lang, kakausapin mo siya at isosurrender mo. Ang gagawin mo, tatanggalin mo na. Ngayong na-identify mo na. Amen? Amen. At ano nga ba yung mga bagay na pwede sa ating mangyari kapag hindi na-remove yung mga bagay na to? First is, mababurnout ka. Para to sa mga Christian, mababurnout ka. Ano ibig sabihin nun? Papayat ako. Mangiitim. Ayun, hindi po ganon. Ang ibig sabihin po, mapapagod ka. Doon na magsisimula yung complain. Na ano ba yan? Ang dami namang ginagawa sa church. Ayoko nang umattend. Ano ba yan? Halos araw-araw na. Kulang na lang. Pati Monday, Tuesday, kunin ni Lord. Pati yung Thursday, kunin na lahat ni Lord. Pati yung Friday, ano ba yan? Kung pwede lang magkaroon ng gawain araw-araw, dapat yun yung pinipili natin. Amen. Amen? Kasi yun din naman yung gagawin natin pag nasa langit na tayo. Praise God. Pero ang tanong, sa langit ba tayo lahat pupunta? Yun lang. Yun lang, kaya pala hindi mo pinapractice dito eh. Amen? Amen. At yung pangalawa na mangyayari sa atin is, malulunod ka. Malulunod ka saan? Sa mga kasalanan, sa problema, sa lahat-lahat ng bagay na ino-offer ng mundo, malulunod ka. To the point na mahihirapan ka ng makaahon. Huwag naman sana umabot tayo na nalulunod na talaga tayo na hindi ka pa rin tumatawag kay Lord. Amen? And once nalunod ka na, anong mangyayari? Alis ka na. Bye-bye po, Pastora. Solong babay. Solong bye-bye. Diba? Bye-bye na muna, Pastora. Magpapahinga lang ako. Kailangan ko kasi ng time sa sarili. Kailangan ko makilala yung sarili ko. Kailangan ko munang unahin yung pagtatrabaho ko, Pastora. Sa susunod na si Lord. Pero yun yung reality. Tinatanggal natin si Lord. Pinapalitan natin ng mga bagay na nandito sa mundo.
Amen? At umaalis yung mga tao o yung mga Christian, hindi dahil pagod na sila. Kundi hindi sila ready. Hindi ready saan? Naiwan yung mga bagay na pinapaiwan sa kanila ni Lord. Sabi ni Lord sa'yo, iwan mo na yung mga kaibigan mo, hindi yan nakakabuti sa'yo. Ay hindi Lord, mahal na mahal ko talaga sila Lord. Hindi ko kaya Lord. Paano na lang ako sa school? At isolo ko niyan Lord. Ang sinabi sa'yo ni Lord, iwanan mo na yung pag-iinom mo. Ang sabi mo, paano na lang wala akong kainom? Paano na lang yung mga barkada ko doon Lord? Paano kami mag-uusap-usap? Anong gagawin ko? Nakaupo na lang ako. Diba? Hindi kasi sila ready. Hindi sila ready na tanggalin ni Lord yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Kanya. Kaya yung mga tao, nawawala sila, umaalis sila. Kasi strict nga daw sa church. Strict talaga sa church kasi tinatama tayo. Amen. Sinong gustong magbatama dito? Amen. Ngayon, itatama tayo ni Lord. I-remove niya yung mga bagay na hindi karapat-dapat sa Kanya. I-claim mo. I-claim mo yun ngayon na i-remove niya. Amen. Amen. Sige pa, Lord. Amen. More? Amen. Amen. Remove the strongholds. Kailan ba dapat tayo maging ready? Kapag ba nalulunod na tayo? Kapag ba si Lord na lang talaga, wala na kasing choice eh. Si Lord na lang eh. Diba? Pero blessed tayo na kahit nalulunod na tayo, tinutulungan niya tayo. Katulad ng ginawa niya kay Peter. Anong ginawa niya kay Peter? Nalunod si Peter, na-distract siya sa mga bagay eh. Doon sa mga alon, sa hangin, na-distract siya eh. Pero anong nangyari sa kanya? Nalunod siya. Nalunod siya kasi na-distract siya eh. Pero anong ginawa niya? Nag-ask siya kay Lord. Sabi niya, help me Lord. Nalulunod ako eh. Anong ginawa ni Lord? Anong ginawa ni Jesus doon? Inabot yung kamay niya. Sabi sa Matthew 14, ayan, ito yung story ni Peter. Ayan, na-distract dun si Peter, di ba? Nalunod siya eh. Ano sabi niya? Lord, save me! Lord, save me! Ayoko na dito sa kasalanan na to. Gusto ko nang lumaya, Lord. Gusto ko na ng katagumpayan. Anong ginawa ni Lord? He immediately reaches out and catches him. Amen. Ang gagawin mo lang, sasabihin mo lang, Lord, save me! Yes. Mag-aas ka lang na sagipin ka ni Lord at sasagipin ka niya kung nalulunod ka na ngayon. Kaya blessed tayong mga naririto. Amen. Kasi nalaman natin na kahit nalulunod na tayo, may chance pa pala. Amen. Hindi ka pa naman patay. Buhay ka pa eh. Ibig sabihin, everyday may chance tayo. Yes. Pero dapat ina-enjoy natin yung paglilingkod natin sa Panginoon. Amen. Lalo na sa mga kabataan. Blessed tayo. Kasi hindi pa tayo lunod na lunod eh. Nakaano ka pa eh. Parang nag-aaral ka pa lang eh. Nag-aaral ka pa lang lumangoy eh. Kaya blessed tayo mga kabataan. Amen. Diba? Natuto po ba lahat lumangoy? Life jacket? Ang life jacket natin ay si Lord. Amen? And God is reminding us today na kapag hindi mo tinanggal yan sa buhay mo, yan yung magiging reason kung bakit matatalo ka. Amen. Kung bakit matatalo ka. Ngayon alam na natin kaya pala talunan ako. Kasi nananatili yung kasalanan sa buhay ko. Kaya ngayon, pinaalala sa atin na dapat i-remove mo na yan. Sabihin mo sa katabi mo, i-remove mo na yan. Remove mo na yan. Amen. At pagkatapos nating i-remove, dadako tayo sa third point. Ano sabi sa third point? Sabay, sabay? Burn! Ano ibig sabihin ng burn?
Sabi sa verse 15, ang taong ituturo ko na nagtago ng mga bagay na nakalaang ihandog ng buo sa akin ay susunugin kasama ng pamilya niya at ng lahat ng ari-arian niya. Dahil nilabag niya ang kasunduan ko at gumawa siya sa kahiyahiyang bagay sa Israel. Amen! Yung mga bagay na sinulat natin dyan, mamaya susunugin natin yan. Amen. Pero alam niyo po ba, blessed tayo. Kasi hindi na tayo kasama sa susunugin. Di ba? Kasi kung nakita niyo, dito di ba? Sinunog si Akan, pati yung buong pamilya niya. Yung lahat ng ari-arian niya. Eh paano na lang kung sabihin namin na, sige, lahat ng mga nagsulat dyan, susunugin din kayo dito, pati yung buong pamilya niyo. Diba? Kaya blessed pa rin tayo. Kasi ang gagawin mo lang, i-remove mo at susunugin mo yung mga kasalanan na gusto mo nang iwan. Amen? Kaya para maging victorious tayo, kailangan sinusunog mo yan, hindi mo tinatago. Hindi mo binabaon. Huwag mong ibaon, kapatid. Kasi kapag nakabaon na yan, mahirap nang nakain. Diba? Ang hirap ng solusyonan. Amen? Sabi dito ni Lord sa kina Joshua, sa mga Israelites, kailangan sunugin nila yung mga bagay na naging hindrance para manalo sila. Anong ginawa? Sinunog si Akan at yung buong pamilya niya. At doon, sabi dun sa verse 26, doon muli silang nanalo. Kung mababasa niyo yung mga susunod na verse, nakaranas muli sila ng katagumpayan. Amen. Kasi sinunog na nila yung stronghold. Sinunog na nila yung bagay na nakakahadlang sa kanila. Amen? Sinunog na nila yung bagay na nakakahadlang sa kanila kung bakit hindi sila nagtatagumpay. Amen. Ito yung tatlong keys kung ano nga ba yung gagawin natin sa mga stronghold natin para maging mananagumpay tayo. First is identify. Na-identify na po. Naisulat na? Pangalawa, remove. Tatanggalin na natin yan. Pangatlo, burn. Amen. Ang tanong, bakit nga ba dapat sunugin yung mga bagay na yan? Para manalo tayo. At para hindi na natin babalikan. Amen. Wala ka nang babalikan kasi abo na yung kasalanan mo. Sinurrender mo na kay Lord eh. Kaya ang gagawin natin ngayon, susunugin natin yung mga bagay na sinulat niyo dyan. Susunugin natin para magkaroon tayo ng panibagong buhay. Hindi ka na mabubuhay sa dati mong buhay. Na umiinom, nangongopya, sumasagot sa magulang, natamad, ang hirap utusan. Ano ba? Ano yung mga bagay na dapat pa natin isurrender kay Lord? Yung ayaw manalangin, ayaw mag-devotion, yung mga nagsisinungaling, tinatamad magsimba, lahat ng klase ng kasalanan ay susunugin na natin. Para bigyan tayo ng panibagong buhay ng Panginoon. Para magkaroon tayo ng breakthrough at maranasan natin yung katagumpayan. Amen. Amen. And in conclusion, sabay-sabay, The keys to become a victor: identify, remove, burn the strongholds in your life. mahina. Parang ayaw yung patanggalin. Sabay-sabay, yung malakas. The keys to become a victor: identify, remove, burn the strongholds in your life. Amen. Kaya ngayon, tapos na po ba magsulat ang bawat isa? Tapos na po ba? Ayan, sige po. Sulat po muna kayo.
Tapos na po ba ang lahat magsulat? Yes. May mga nagsusulat pa po? Sige, bibigyan namin kayo ng ilang minuto para magsulat.